Good evening sa ating lahat at welcome sa ating panibagong episode. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng accounting basics, ang role ng accounting basics sa QuickBooks or sa any accounting software. Anong impact na dapat kailangan nating malaman yung manual before tayo tatalon sa mga software? Bibigyan ko kayo ng glimpse sa episode na to. Okay? Shoutout kay Hernie, kay Abby, kay JG, at sa mga viewers natin dyan. Nung mga recap natin, dito tayo nag-stop, di ba? Mga recap natin dyan tayo nag-stop. May mga sample transactions tayo, may journalizing tayo, nag-T account tayo, worksheet tayo, nag-FS tayo, at nag-post closing trial balance. Now, minanual natin yan lahat. Sobrang napaka-manual natin yan lahat. Pero, relevant nga ba talaga na kailangan pa nating malaman yung manual process before tayo mag-accounting software? Relevant ba siya? Napaka-relevant niya. Sa mga nakaraan nating mga topic, nag-accounting cycle. Minanual natin yan. At dito natin naintindihan yung pinaka-manual process, pag-analyze ng transaction, journalizing, T-account, at so on and so forth hanggang sa naging report na siya hanggang sa pag-close ng libro. Dito natin nalaman yan sa pinaka-accounting cycle natin ng mga session ng mga nakaraan. Service concern nga lang yun. Yun yung pinaka-basic na accounting. Service concern. Mga basic pa lang na entry. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo, dahil lagi kong sinasabi sa inyo na wag muna kayo tatalon sa software kung hindi nyo naiintindihan yung accounting, yung fundamentals of accounting. Kasi may malaking role siya para mas maintindihan mo yung pinaka-software. Kasi lahat ng mga software ay completely reliant sa fundamentals of accounting. Kaya napaka-useless kung tatalon ka sa software nang hindi mo ina-analyze at hindi mo masyadong dinidibdib yung fundamentals of accounting kasi parang baliktad, parang may mali. So, papakita ko yan sa inyo ngayon. Ito yung mga sample transaction natin. Kapag nag-a-analyze tayo ng transaction, recap muna tayo. Ano ba ang totoong nangyayari kapag may transaction? Ano ba ang totoong nangyayari? Ganito kasi yan. Yung real life scenario ay yung real life scenario. For example, yung may na-receive kang invoice from the supplier. Invoice from supplier. Ang nakalagay, nag-purchase ka daw ng office supplies worth 500 pesos. Tapos, cash mo siyang binayaran. Naka-receive ka ng document na tinatawag na invoice, pwedeng DR, pwedeng OR, at pwedeng order slip. Marami kasi yan eh. Depende kasi yan sa real life scenario. Pero makaka-receive ka ng document patunay na natanggap mo yung pinaka-office supply. I-analyze mo yan tuloy. Analyze mo siya. Ano bang mangyayari sa books? Ano bang mangyayari sa libro o sa accounting kapag may ganitong transaction? May dumating na office supplies na worth 500 pesos at binayaran nyo ng cash. Recap, ano ang journal entry na nangyayari sa ganitong sitwasyon? Recap, anong journal entry na nangyayari sa ganitong sitwasyon? Both office supplies
worth 500 tapos cash binayaran. Ano journal entry nito? Mga pina-practice kasi natin dito na lahat ng mga transaksyon na dadaan sa negosyo o sa business o sa software ng client natin, kailangan sa utak natin naka-journalize na 'yan. Dapat sa utak natin ina-analyze na natin 'yan. Kung ano ba point of view ng sa business natin, nag-receive ba tayo, nakatanggap ba tayo, tayo ba yung nag-spend, tayo ba yung nag-provide, o tayo yung pinrovidean. Magkaiba kasi 'yun. Kailangan nating maintindihan yung pinaka-transaction before tayo mag-go through sa pinakapag-enter sa, ah, pinakapag-entry sa mismong transaction. Kasi 'pag mali yung analyze mo, mali na 'yan hanggang financial statement, 'di ba? Ano ba yung accounting cycle natin? Identification. Dito mo i-analyze yung transaction. Pagkatapos mo identification, journalizing na 'yan. Kaya 'pag mali pagka-identify mo, mali yung pagka-journalize mo, at 'pag mali pagka-journalize mo hanggang financial statement, mali na 'yan. So, kailangan as freelance bookkeeper or tayo na practicing accountant o tayo na related sa accounting yung trabaho natin, tayo yung exposed sa system, tayo yung mismong exposed sa operation when it comes sa accounting, kailangan nating patalasin yung ating mga utak para mag-identify ng transaction kahit na nasa utak natin. Kahit wag muna nating isulat, basta ma-practice natin na mag-identify ng transaction, na maintindihan agad-agad. So, ano nga ang journal entry nito? Ano? So, sabi ni Hernie, office supplies, debit, tapos cash credit. Okay? Sabi ni Danella, okay. G, wardrobe, debit, office supplies, cash. Okay? Sabi ni Abby, debit supplies, credit cash. So, napaka-importante niya para maintindihan natin yung pinaka-transaction. Now, ano ang role niyan sa ating accounting system? Kailangan pa ba ng ganyan na meron naman tayo ng system, kaya pa ba natin mag-analyze? Opo. Kasi hunghang ka kung bookkeeper ka, hindi ka marunong mag-identification, hindi ka marunong mag-journalize. Wala kang kwentang bookkeeper nun. Isa kang kalokohan. So, pag maggagawa ka ng QuickBooks, bibili ka ng QuickBooks, ito yung makikita mo. So, set up muna natin yung QuickBooks natin. Pag legal name, lagay natin ABC Company. Industry, accounting. May accounting mo dito, professional yan. Tapos, lagay natin company. Yan. Maglo-load yan. Tapos, pwede mo na yung idandan lahat. Walang bago naman kung anong pipindutin mo dyan. Now, meron na tayong QuickBooks. Meron na tayong QuickBooks. Now, owner invested. Tingnan nyo ha. January 2, owner invested cash to start the accounting firm. Ano ang journal entry niyan? Ano ang journal entry niyan? Anong debit? Anong credit? Debit cash, credit capital, di ba? Pero sa QuickBooks, quick, yes, alam ko yung one accounting. Dito sa QuickBooks, walang specific na
feature para mag-input ka ng owner investment, yung capital. Wala dito. Pang operation kasi ito eh. So pag magre-record tayo ng capital contribution sa QuickBooks, we have to do it manually via journal entry. So, lalagay natin, owner invested cash to start the accounting firm. So, January 2, 01/02/2025. 2025 ba to? 2026. 2026 na to. Yan. Capital. Add tayo. Ano ang normal balance at ano ang account type ng capital? Ano ang account type ng capital? Sige nga. Sabi ni Katring, equity. Okay? Account type, lagay natin capital na lang para diretso. Equity, owner's equity. Tapos, lagyan natin dito ng owner's equity. Save. Now, meron na tayong account na capital. Tapos, 300,000 ba yun? Mali yan, guys. Add tayo ng cash lang talaga. Cash on hand. Cash on hand. Cash equivalents. So, ganyan mag-journal entry. Di ba? Journal entry. Tapos maglalagay tayo ng memo niyan dito. Pwedeng dito, pwedeng dito. Dito na lang. To record the initial investment. Save and close. Okay? Okay, meron na tayong unang transaction. Meron na tayong unang transaction. Now, paid office rent for January. Okay, sige. Tapusin natin to, itong hanggang adjusting entry. Para mapakita ko sa inyo kung tama ba yung ginagawa nating manual. Anong journal entry dito? Paid office rent for January. January 3 na tayo. Kompletuhin yung sagot ha. May amount, anong debit, anong account title. Guys, itap-tap nyo naman tong ano natin, nung live natin. Parang ginigate-keep nyo ako eh. Parang ginigate-keep nyo ako eh. Parang ayaw nyo ata eh. Prepaid rent at cash 25K. Now, before tayo mag-enter ng transaction, gusto ko munang may ituro sa inyo. Ito yung QuickBooks. Sino familiar sa QuickBooks Online? Sino familiar sa QuickBooks Online? No? Ang QuickBooks Online, accounting software yan.
Ano ba ang pinaka-purpose ng accounting software? Para may mga ma-automate na yung mga simple na mga task. Yung mga normal journal entry, yung paggagawa ng manual journal, pagsusulat, pag-e-Excel, yung paggawa ng report, in-automate na yun ng accounting software. At QBO ang isa sa mga sikat na mga accounting software sa US. Now, meron niyang tinatawag na QBD din, QuickBooks Desktop. Offline naman yan. Ano yan, i-install sa desktop, tapos doon magre-record. Tapos, hindi remote. Yung QuickBooks Online, remote yan. Maraming in-automate ang mga accounting software when it comes sa accounting process. Sobrang dami. Sobrang dami, konti na lang talaga yung accounting cycle. Konti na lang yung ano natin dyan. Konti na lang yung sa accounting cycle natin makakover. Now, ito yung QuickBooks Online. Diba, nakikita nyo yung QuickBooks Online. May tinatawag tayong plus new, yung create. Isipin nyo to. Yung invoice, yan may ano yan, 1, 2, 3, 4, may 4 na section. Ang invoice, dito nire-record kapag binigyan natin or ganito na lang. Ang invoice nire-record yan kapag sisingil na tayo sa customer natin. Sisingil na hindi tayo binayaran nagkabenta tayo pero hindi mo na tayo binayaran. Eto, tanong ko sa inyo. Ano ang journal entry kapag ganito, sampulan ko kayo ng transaction. Ano ang journal entry? Provided accounting service to client worth 5,000 on account. Provided accounting service to client worth 5,000 on account. Anong journal entry niyan? Naninibago ako kasi sobrang layo ko na sa camera. Sobrang lapit kasi ito nung mga nakaraan eh. Anong journal entry niyan? Okay, may mga sagot na kayo. Try natin yan dito sa invoice. Gagawa tayo ng product or service sa tinatawag nating accounting service. Tapos, yung sales account niya, is-sales lang. Tapos, save and close natin. Now, meron na tayong accounting na service. Ang client natin ay magpipili tayo sa ating mga viewers. Sino bang pwede nating maging customer dito? Si Hernie daw. Hernie Law Firm Corporation. May law firm daw si Hernie. Tapos, nag-provide daw tayo ng accounting services worth 5,000. Tapos, due on receipt na. Wala nang terms. I-save natin yan. Ano ulit yung sagot nyo? Ano ulit yung sagot nyo sa transaction na to?
Kumpletong sagot please. No? Provided accounting services to Hernie, 5,000 on account. Kumpletong sagot. Anong debit, anong credit, at anong amount? Kumpletong sagot. Lagyan nyo ng amount. Sabi ni Just Romeo, debit AR 5K, credit service revenue 5K. Titingnan natin sa QuickBooks niyan kung tama ba yung journal entry nyo. Dito na tayo sa invoice transaction. May 5,000, tapos bill to Hernie Law Firm Corporation. Pag pinot mo sa more action, makikita mo yung journal transaction niyan dito sa transaction journal. Save and leave. Oops! Wait lang. Walang kukurap pa kung tama ba yung sagot nyo ha. Transaction journal is tama kayo. No? Debit yung AR, yung sales account is credit. Tapos sinasabi nyo na okay lang na hindi seryosohin yung accounting basics kasi diretso naman na yan sa software. Kalokohan. Accounting pa rin ang backbone na lahat ng accounting software. Mag-i-input ka ng transaction dito. No? Napaka-tricky pa nito. Napaka-tricky pa. Ito, tatry natin. Paid office rent for January. Ano ulit yung journal entry nito? Didelete muna natin itong transaction na to para malinis yung libro natin mamaya. Hindi. More action. Delete. Back. Mali pala. Sabi nila, free. Ano free ba yan? Wait lang, didelete ko lang tong ano na to. Guys, hindi to QuickBooks Masterclass ha. Gusto ko lang ipaintindi sa inyo yung kahalagahan ng accounting sa mga accounting software. Sabi ni Hernie, debit prepaid rent at cash. Now, tama si Hernie. In general knowledge, tama si Hernie. Now, pag i-input na natin yan dito sa system natin, sa QuickBooks, yung point of view natin dyan, try kong explain ng masinsinan ha. Intindihin natin. Tayo daw yung nagbayad ng prepaid rent sa rent provider. Tama? So meaning, ang pera natin yan, palabas, di ba? Cash out siya. Tapos, ang journal entry niyan, prepaid rent, tapos cash, yung credit. Worth, magkano nga yun? Magkano nga yun? Nakalimutan ko. 25K. No. Yan yung journal entry niya. Pero, dito sa QuickBooks, para makarecord ka ng cash transaction na expense, mga cash transaction na money out, expense yung gagamitin mo. Kasi ang bill, ito yung kabaliktaran ng invoice. Nag-record ka ng dumating na mga supplies or services, earned na, pero payable siya.
Ito yung bills, payable yon. Yung expense, yung actual na real-time na binayaran. Ito yung feature na gagamitin. Ito yung gagamitin natin. Ano ang ano ang account title ng prepaid rent? At tayo ng prepaid rent ha. Ano ang account type ng prepaid rent? Ang prepaid rent po ay prepaid expense. Ano ang account type ng prepaid rent? Tama. Current asset. Tapos may prepaid rent yan dito eh. Yun, prepaid expense. Save natin yan. Ito yung misconception sa QuickBooks. Kapag sinabi nating expense sa plus new, hindi expense talaga yan literal. You can input here prepaid expenses. Okay? Gamitin natin is cash on hand. Tapos amount is 25. Tapos to record the advance payment. To record advance payment for rent. Save natin. Diba, na-save na natin. May lumabas na 25K sa bank account natin, 275 lang natira. Dahil 300 yun nung una, tapos gumastos tayo ng 25. Now, 275 lang yung natira. Tingnan natin sa journal entry. Transaction journal ulit tayo. Oh. Tingnan nyo. Ano yung debit? Ano yung credit? Hindi po walang kwenta ang accounting basics sa mga accounting software. Magkamali ka lang ng analyzation, mamali mo lang yan ng input. Hanggang FS, mali yan. I-audit mo pa yan. Kaya dapat yung utak mo, naka-autopilot kung paano mag-identify at paano mag-analyze ng transaction. Tama si Mike. Accounting basics must know. Kapag alam mo na yung accounting basic, maguguluhan ka nito. Sinabi, tapos sasabihin ng nung mga kakaaral pa lang ng accounting, sabihin nila, ano po gagamit yung feature sa QuickBooks pag prepaid expense yung transaction? Kasi expense lang po ang andito sa QuickBooks eh. Expense lang po yung feature. Mali yung tanong. Kasi pwede ka namang mag-add ng category na kahit i-asset mo yan, kapag in-analyze mo yung journal entry niya, payment account kasi yung magiging credit automatically nito. Bakit? Kasi yun yung payment method natin, di ba? So dito mo na lang lalaruin kung ano magiging debit. Eh, yung halata namang debit dito is yung prepaid rent, di ba? At ito pa. Ano nga ulit? Ano nga ulit yung normal balance ng expense? Ano nga ulit yung normal balance ng expense? Di ba? Ang normal balance ng expense ay debit. Pag ginamit mo yung feature ng expense sa QuickBooks, automatic, pag anong nilagay mo na category nun, is debit. Tapos yung cash account mo nun is credit. Naisipin mo na lang, tama kaya kung prepaid rent yung ilalagay ko dun sa expense feature ng QuickBooks? Tama, kasi magiging debit din naman siya every pag-entry mo nun. At hindi mo maiisip yan pag hindi mo alam yung accounting basic.
Kaya yung accounting basics, basura pag hindi mo inaral ng una. Tapos nag-bypass ka. At grabe naman kayo, sa 200 na viewers, wala man lang nag-follow. Parang hindi nyo ata trip tong live natin eh. Di ba? Maraming salamat. Okay, tapusin natin. Marami pa tayong matututunan nito. Okay, tapos na tayo sa January 3. Wait lang, mali pala yung ano ko, hindi ko na-edit yung ano. Yan. Ay, wait. History, recent, tapos January 3 dapat to. Na, bagong transaction. Purchase of office supplies. Cash pa rin. Ano ang journal entry? Office supplies. Sige, kahit gawin na lang nating on account. Para may on account naman tayo. Gawin natin on account. Kompletong sagot kailangan ko ha. Anong debit, anong credit, anong account title, at ano yung presyo, ano yung value. Dapat kumpleto. Huwag niyo akong bigyan ng account title. Kompletohin nyo. Sabi ni Cancer Vitvo, office supplies debit 12,000, accounts payable 12,000. Tama. Tama si Ernie. Tama si walang pangalan. Plus nyo ulit tayo. Remember, always remember guys, sa QuickBooks, kapag AR, invoice feature yan. Kapag cash sales, sales receipt. Tapos pag AP, bill. Tapos pag cash disburse or expense, expense feature. Okay, tandaan nyo yan. So, sa sitwasyon na to, gagamitin natin anong feature? Anong feature to? Itong latest natin transaction. Okay, bill, tama. Yun yung gusto kong mga nanonood, sumasagot. Okay. Sino ang pipiliin kong supplier nito? Sino ang swerteng binilhan ko nito? Si Miyaka. May bago tayong supplier ng office supplies. Miyaka Office Supplies Incorporated. Hindi, si Miyaka na. National Bookstore. Ayoko yan. Si Miyaka ang gusto kong office supplies supplier. Office supplies. Okay, wala pang office supplies na account. Ano ang journal entry account type ng office supplies? Sabi ni Ironic, office expense. Sabi din ng iba, current asset. Sabi ni Mikay, AR.
Sabi ng iba, expense. Okay. Ano ba ang sagot? Expense ba? No? Sa sitwasyon na to, gusto ko yung mga gantong senaryo eh. Ang tanong, ang transaction is purchase office supply on account. Balik tayo sa accrual basis principle. Di ba? Pagbabasahin natin yung transaction, yung specs ng ating business, service concern accounting at accrual method. So yung reporting ng business niya is naka-accrual. Now, sa accrual basis, kapag not used, automatic asset. At yung used portion, dun pa lang siya magiging expense. Through depreciation or direct deduction. So dito, asset pa lang siya. Sabi ni RD_FCPA, if initial entry, pwede expense or asset method. Same lang ng results since i-adjust din naman. Depende. Depende. Pag malalaking kumpanya na, hindi yan bibili ng office supplies na worth ganyan-ganyan lang. At naki-question ka sa IRS pag i-expense mo ng diretso yan. So, ano muna tayo ngayon? Law-abiding citizen. Office supplies. Tapos may office supply pa dito. Yan. Kano nga yung amount? 12K. Tapos yung date, January 4. Yan. Pag may bill number, ilalagay. Tapos, okay? Dito na natin i-confirm kung tama ba yung journal entry nyo na sinabi. Oh. Nakita ba yung significance ng dapat alam yung accounting basics before mag-accounting software? Nakita ba yung significance? Kasi, yung mga ginagawa natin ngayon, basic pa lang yan. What if bibigyan kayo ng kliyente ng ganito? Baka mawindang kayo. Napakahaba ang journal entry nito. Bibigyan kayo ng ganito, baka mabaliw kayo pag di nyo inaral yung accounting basics. Wait lang.
Bigyan ko kayo ng perfect example ng ALTA statement. Nawawala. Sino pamilyar ng ALTA statement? Hindi mo, ano ba naman yan? Yung ano naman, ang napakadamot naman. Yan. Yan yung tinatawag na ALTA statement. Yung ALTA statement is a summary of transaction. Hindi summary, it's a detailed line-by-line item transaction kapag bumili ka ng lupa sa US. And dyan nakalagay yung buyer and seller na point of view. Yan, seller. Yan, buyer. Ba, nakikita nyo ba yan? Buyer and seller. May tricky part niyan. Makikita nyo sa baba, for example, kayo yung seller, kayo yung nagbenta. O kahit tayo yung buyer, may nakalagay dito, deposit amount. May nakalagay loan amount. Duration, impounder, payoff, hindi. 1,000, credit, loan amount. Hindi dito yun. Seller, credit, sales. Payoff to nyo. Dapat alam talaga yung normal balance. Ganito may sitwasyon na bibigyan kayo ng document ng client. Bibigyan kayo ng document ng client. May tinatawag kasi tayong bank feature sa QuickBooks. Yung bank feature, ino-auto-import ng accounting software ang lahat ng mga bank transaction. Lahat ng bank transaction. Now, pag nakabenta ka ng worth lupa na 500k, sales yan. Tapos, ang natanggap mo lang sa pinakabangko ay 350k, magtataka ka. 500k yung sales amount, yung property sale amount, tapos sa bangko 350k lang yung dumating. Sa ALTA statement, yan naka-breakdown. I-journal entry mo yan ng 500k sales, debit, credit, tapos maraming debit yan. Nalagay mo debit dyan, hanggang yung bank is dapat 350k. Kasi kailangan mag-match yung bank dito sa journal entry para ma-match mo dito. At kapag hindi mo alam yung journal entry, hindi mo inaral yung accounting, aray mo, kasalanan mo yan dahil nagba-bypass ka. Ganyan ka dapat. Ang ALTA statement is parang ganito siya settlement statement siya nang naka-breakdown ng anong mga fees, sino mag-handle. For example, ito. Sale price of property, 212. 212 talaga yung pinaka-original amount. Pero may bawas pa yan na tax, may bawas pa yan na maraming tax, maraming charges. Tapos, magkano lang yung made-deposit sa'yo niyan? Walang nakalagay dito kung magkano lang yung made-deposit sa'yo. Normal balance talaga. Kaya always yung tandaan tong dealer. No? Yung lagi kong nilalagay sa test paper ko kapag mag-exam na ako. Dealer. Yan. Debit dito, credit dito. Drawing.
expenses, asset. Debit yan, mga normal balance niyan. Dito naman sa credit, liability, equity, at revenue. Yan. Yun yung normal balance. Basic lang yan. Memorizing nyo yan. Paulit po, bank feature of Alta statement. Actually, parang may YouTube ano ako niyan. Explanation. Hindi ko lang matandaan kung andito pa ba. Wait lang ha. Meron yan eh. Record property sale closing statements. Card between entities, hindi yan. Baka ito yun. For today's wait. Napakabagets pa ko pa niyan. Yun. Di ba? Ito yung Alta statement, di ba? I-mute ko nga para di nyo marinig. Ang problema kasi dito, ito yung pagkalatag ng problema ko. Lumabas sa sample bank, lumabas sa bangko na 274,300 yung amount. Kita nyo ba? No? Nag-pull out ng transaction ang QuickBooks na 274,300. Tapos as per client, nagbigay siya ng sample closing statement. May closing statement to dito. Yun. Ito yung binigay niyang closing statement. Ito yung lumabas sa sa bank ng QuickBooks, 'di ba? 274. Paano natin i-match yung kasi hindi kasi natin pwedeng i-record na ano 'yan. 'Di ba? Tingnan nyo. 274,300. 274,300. Yung pinaka net cash received. Pero yung property sale, kung titingnan nyo, kano nga yun? Amount sale property, 300K. Diba? At tingnan nyo, 300K yung amount property sale. Tapos, yung na-receive lang ni seller, 274,300. 300 yung sales. Now, pag ito yung nakita mo sa bangko, hindi mo pwedeng i-record yan na sales. Sales recta. Kailangan mong mabangga yung 300, kailangan mong magawa ng paraan na 300 pa rin yung sale amount, pero 274,300 yung natanggap mo sa bangko. At walang ibang solusyon dyan. Dapat alam mong mag-journal entry at alam mong i-analyze yung mga transaction. At dito ko yan na-explain sa YouTube channel ko na to, which is, anong year to? 3 years ago. May nangkukupal. Bilhin ako na. Thank you so much po. 3 years ago na, oh. Guys, subscribe din kayo sa ating YouTube channel.
Thank you po sa support niyo palagi. Sa FB, kung anong pino-post ko sa TikTok, yun lang din yung pino-post ko sa Blow Up, eh. Hindi po ako masyadong ano. Ano mo lang, check mo lang yung YT channel ko, punta ka sa videos, punta ka sa oldest, tapos andun yung video na yun. Ano nga yun? Napakabata ko pa nito, guys. Payat pa ako dito. Tapos murang laptop lang yung ginagamit ko nito. Oldest. How to record property sale with closing statement in QuickBooks Online. Required po ba nakatapos ng accountancy para maging bookkeeper? Hindi naman. Mas easy ang QuickBooks Online than desktop. Do you also use QBD? Yes, may naging client ako ng QBD pero hindi ako nagtagal. Dami kong content dito, guys. About life, about realization. Walang mga views to. Pero bakit ako nag-upload pa rin? Kasi it's my credibility. Sipag ko mag-upload, oh. Ito yung ano namin. Dami kong memory sa white, eh. Hindi po ako CPA. O ano, na-gets ba yung ano natin, yung pinaka-essence ng ating discussion kung bakit importante yung accounting basics before mag-accounting software? Kasi yun naman talaga kasi dapat. Okay, maraming salamat. Join kayo sa ating Discord community. At guys, wait lang. Meron tayong malupit na libro. Freelance Bookkeeper Real Talk. Mga bagay na dapat mong malaman sa pagsisimula bilang isang freelance bookkeeper. Kung hindi nyo trip at hindi nyo pa kayang bilhin yung pinaka-physical physical na copy, may digital copy po tayo nito. So, check nyo lang yung link na nasa profile ko. Andun po yung presyo. Hindi po siya libre. Pero mura lang. Medyo may presyo yung ano niya, yung physical copy. Pero yung digital copy, mura lang. May recommended po kayo for studying fundamentals. Magkano? Check nyo lang po yung link in bio. May book recommendation po ba kayo for studying fundamentals? Ito, gawin mo. Tapusin ko lang muna yung recording, ha. Guys, maraming salamat sa discussion sa gabi na to. Sana may natutunan kayo. Join kayo sa ating Discord community. At kita-kita tayo sa susunod nating episode. Bye!